Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa botong 17-0, layo ng Senate Bill No. 1982 na magbigay ng agarang ginhawa sa mga consumer sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis sa world market na pumapalo na sa higit $100 kada bariles. Bagamat isa si Senator Risa Hontiveros sa bumotong pabor sa panukalang emergency powers sa Pangulo, binigyang diin ng mambabatas na hindi sapat ang suspensyon ng excise tax. Paliwanag nito, habang tumataas pa rin ang presyo ng langis sa world market, maaaring mabilis din na mawawala ang benepisyo nito sa publiko. Dahil dito, iginiit ni Senator Hontiveros ang pangangailangan para sa isang supplemental budget at targeted subsidies para sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda o ang pinakaapektadong mga sektor. Dapat din aniyang bantayan ang epekto sa pondo ng bansa dahil kung hindi magiging maingat ay maaaring maapektuhan ang budget para sa mga serbisyong panlipunan gaya ng kalusugan, edukasyon at social protection na lalong kailangan ng mahihirap. Ang sentro po ng aking amyenda ay ang bigyan ng pagkakataon ng DBCC at ang Pangulo na pag-aralan kung ang kinikita sa tax sa langis sa halip na suspindihin ay mas maganda pang gamitin para sa mas malaki at mas targeted na subsidy para sa transport groups natin. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, malaking sakripisyo ito sa gobyerno dahil tinatayang nasa 135 billion pesos ang mawawalang kita sa loob ng 8 buwan. Dahil dito, nagpasok aniya sila ni Senator Bam Aquino at Senator Joel Villanueva ng mahigpit na safeguards na layong obligahin ang mga oil company na magkaroon ng full disclosure sa kanilang inventaryo at presyo ng pagbili upang maiwasan ang manipulasyon sa supply o hoarding. Sa ganitong sitwasyon na napakabilis po pagtaas ng presyo, huwag ka lang magbenta ng petrolyo, kikita ka na kaagad eh. No, iwan mo lang sa iyong tangke, kikita ka na kaagad. At yan ang ayaw natin mangyari dahil kung iniwan nila sa tangke yung kanilang petrolyo, wala tayong mabibili at lalong tataas ang presyo ng petrolyo. Kaya importante po na meron pong monitoring, may visibility, at meron rin pong disclosure ang mga oil companies lalo na sa presyo na ibinibili nila. Inaasahang matatalakay at may sasapinal ng Senado at Kamara ang panukalang batas ngayong araw upang mabilis itong maipasa para sa retipikasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.